Kalayaan District. Walang iba kundi si Preacher Victor Claridad. Isang magandang gabi po sa bawat isa at ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng blessing na ako po ay tumayo dito sa inyong harapan. Pangalawa sa ating pastor na siya ay nagtiwala na yung mensahe ay aking ipahayag. Bago po tayo magtungo sa mensahe na para sa gabing ito, atin po munang bigkasin kung sino ako, ang aking pangako sa aking Panginoong Hesus. Ready? Pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat, biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ating pumbuksan ang ating Biblia sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 13. Hebrews chapter 4, verse 13. Andiyan na po ba kayo? Amen. Ang sabi rito, verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat kami sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Ikaw po ang magbigay ng pangunawa sa bawat isa. Ikaw po ang magbigay ng lakas at kapangyarihan sa akin po na magpapahayag ng iyong salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ng aming pastor na ikaw po ang manguna sa kanya. Pagpalain po siya sa kanyang pangangaral sa dako ng Santa Ana, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na makakapagkinig ng kanyang mensahe, Panginoon. Muli, salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po yung lahat tayo magsiupo. Mari na po tayo magsiupo. Ang sabi rito, sa kanyang salita, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Ang sabi dito, wala raw sino man na kanyang nilalang na hindi niya makikita. All things are naked. Ano ibig sabihin? Hubad tayo. Nakikita niya tagus-tagusan kung ano man yung ating mga pinagagawa. Minsan, nangyari na ba sa inyo na minsan na ikaw ay nagising sa kalagitnaan ng gabi? Na pumunta ka sa kusina, nag-midnight snack ka. Di ba? Naghanap ka ng pagkain. Pero, nagda-diet ka. Di ba? Sabi mo, magpapapayat ka na. Sabi mo, yung mga damit na hindi na nagkakasa sa'yo, isusuot mo na, magda-diet ka. Di ba? Kakain ka, kasi wala naman nakakakita eh. Sabi mo, isang subo lang. Hindi naman madadagdagan ng sukat ng bewang ko. Di ba? Pero nagdadalawang isip ka. Pero may bumubulong sa'yo, sige lang. Wala naman nakatingin, gawin mo na. Di ba? Isang subo lang yan. Pero sa kabila ng pag-iisip mo, no, I'm on a diet. Diyan pumapasok ang dyablo. Sinasabihan ka ng
Wala naman nakakaalam. Hindi naman alam ng asawa mo. Alam mo na bawal sa iyo yung mga mamamantikang pagkain? Kinakain mo pa rin. Bakit? Wala naman nakakakita eh. Di ba? Bawal na sa iyo mga matatamis. Ang taas na ng sugar mo. Inom ka pa din ng inom ng matatamis. Kasi wala naman nakakakita eh. Di ba? Ginagawa natin kasi walang nakakakita. Ito ang pinakamalaking pandaraya sa atin ng dyablo. Ang salitang, wala naman nakakaalam. Diba? Secret nga eh. You may not be standing in front of the refrigerator. Kung wala ka man sa harapan ng inyong rep, kung andun ka sa trabaho mo, o sa opisina nyo, iuwi mo yung lapis, yung ballpen, yung mga school supplies. Kasi wala naman nakatingin, nakauwi na silang lahat. Diba? Wala naman makakaalam eh. Itutuloy mo lang. Kasi wala talagang wala nakakakita. Pero alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung lahat ng ginagawa mo. Ang sabi kasi, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Wala tayong may tatago sa Panginoon. You can hide all your secret from everybody on earth. Maaring hindi alam ng nanay mo, maaring hindi alam ng kapatid mo, maaring hindi alam ng pastor mo, ni preacher, pero alam ng Panginoon. He knows everything because God is all-knowing. The fact that God knows everything about you is good news, not bad. Bakit? Kasi pagka alam natin may nakatingin sa atin, alam natin na may nagmamatsyag sa atin, minsan hindi tayo makakilos ng komportable. Diba? What does God knows about me? Number 1, God knows my faults and failure. Hindi naman bulag ang Diyos sa kahinaan mo, hindi naman manhid ang Diyos sa mga failures na meron ka. Ang sabi sa Psalms chapter 69 verse 5, O God, thou knowest my foolishness and my sins are not hid from thee. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Minsan, hindi tayo komportable na may nakakaalam ng mga sikreto natin. But the Bible says, my sins, O God, are not hidden from you. You know how foolish I have. Yung mga ginawa mo in the past, alam ng Panginoon yan. Akala mo yung kinupit mong pera sa magulang mo, hindi nalaman porque hindi nalaman ng mga magulang mo, ng tatay at nanay mo. Alam ng Panginoon yan kung magkano. 'Di ba? Yung pangungopia mo sa school, walang nakakita sa iyo, ikaw pa ang nag-top. Minsan pa nga perfect. Alam ng Panginoon yan, kahit hindi ka nahuhuli. Alam ng Panginoon yan. Pero ang gusto ng Panginoon, ihingi mo ng tawad. Yung mga pagkakamali mo. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Akala natin, naloloko natin ang Panginoon. Akala natin, napagtataguan natin ang Panginoon. Nagkakamali po tayo. Lahat ng mga kasalanan natin, alam ng Panginoon. He is not shocked by your sins. Hindi siya nagugulat sa kasalanan na nagawa mo. And when you admit it to Him,
He will never change the way He feels about you. Kahit nagkasala ka na, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ng Panginoon niya sa'yo, pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Diba? Kahit ano pang kasalanan ng ginawa mo, hindi magbabago yan. Basta ihingi mo ng kapatawaran. Yung taos-pusong paghingi ng kapatawaran. You don't have to pretend. Aminin na lang natin kaysa magmaang-maangan tayo. Minsan, yung mga ginagawa natin, hindi nakaaya-aya sa Panginoon. Minsan, nagtatago na tayo. Di ba? Alam natin ang kalooban ng Panginoon, pero ginagawa po ba natin? Sa pananambahan na lang. Sabi mo, mananampalataya ka. Sabi mo, save ka na. Kumusta na ang church life mo? Kumusta na ang buhay Kristiyano mo? Lumalago ka ba? Nakakalungkot. Tingnan natin yung kapaligiran natin. May iba tayong kapatiran. Alam na may pananambahan, pero asaan? Diba? Sabi nila, ligtas sila. Sabi nila, mahal nila ang Panginoon. Pero mas inuuna pa nila yung mga bagay. Na hindi nakakalugod sa Panginoon. Tapos iiyak-iyak ka pagka nagkaroon ka ng pagsubok. Di ba? What does God know about me? God knows my faults and failures. God knows my feelings and frustration. Minsan iniisip mo, nobody knows what I'm going through. Walang naman nakakaintindi sa pinagdadaanan ko eh. Pero alam ng Diyos kung ano ang kinakaharap mo. Kung ano ang pinagdadaanan mo. Kung ano ang problema mo. Alam ng Panginoon yan. God knows. He's seen the crisis in your soul. Diba, minsan meron tayong mga pagsubok. Alam ng Panginoon yan. Ang inaantay lang niya, lumapit ka sa Kanya, kasi siya lang ang solusyon eh. At alam natin yan bilang mananampalataya. Ang mahirap, mananampalataya na tayo, humahanap pala tayo ng solusyon sa sanlibutan. Pag may problema tayo, sa kaibigan. Pag nagkakaroon tayo ng mga, pag nag-aaway kayo sa pamilya nyo, ng asawa nyo, nag-aaway kayo, sa inom nyo dinadaan. Minsan, sa kaibigan mo. Ang kaibigan mo, pag sinabihan mo ng problema, sigurado ako, sasabihin niya rin sa iba eh. Hindi na siya nakatulong, or minsan gagatungan niya pa eh. Imbis na mapanatag ka, imbis na mawala yung galit mo, imbis na mawala yung mga frustration mo, lalo ka pang nagka-problema. Hindi mo nilapit sa Panginoon. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Ang sabi sa Psalms chapter 56 verse 8, "Thou tellest wanderings, put thou my tears into thy battle, are they not in thy book?" Iyong sinasaysay ang aking paggagala, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Alam ng Diyos ang sakit na nararamdaman mo. Alam ng Diyos ang pag-iyak mo. Sakit na napahiya ka,
sakit na nawalan ka ng trabaho, alam ng Diyos yan. God knows how troubled I am. He has kept a record of my tears. Mahal ka sa Kanya, huwag mong hanapin sa ibang tao yung bagay na sa Diyos mo lamang matatagpuan, na ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Sa lahat ng problema, sa maraming problema, ang Diyos lang ang nag-iisang solusyon. Because God knows your frustration and despair, you can give those feelings to Him. Ibato mo lang sa Kanya. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 7, na iyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kanino mo ilalagak ang mga alalahanin mo? Sa tropa mo? Sa barkada mo na nagdadagdag ng sakit? Na nagdadagdag ng mga lalo sa problema mo? Ang tao kulang, hindi sapat. Hindi sapat ang pagmamalasakit. Pero ang Diyos, sapat. Kaya nga sabi, ibato mo sa Kanya. I leave all my worries with Him because He cares for me. Cast them all permanently on God, once and for all. Bato mo lahat sa Kanya. Don't take them back. Minsan, binabato natin sa Kanya. Pero hindi mo pa rin kinakalimutan eh. May nakatampuhan kang kaibigan, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Pero pagka nakakita mo, galit na galit ka pa rin. Ibinato mo na sa kanya eh. Ibinigay mo na sa Panginoon eh. Pero nandun pa rin. Bakit? Hindi mo kasi totally binigay sa kanya eh. Ang sabi, don't take them back. What does God knows about me? Alam niya yung faults and failures. God knows my feelings and frustration. God knows my future. He knows your future. The Bible says that even before you were born, God knew all your future. Psalms 139 verse 16, nakita ng inyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. From His perspective, God can see past, present, and future all at once. Nakita niya na yung past mo, yung present, pati yung future mo, alam niya. Alam niya, nung past, puro ka kapalpakan. Yung present, nagpapagamit ka sa Kanya. Pero wag naman na dumating lang yung pagsubok na magaang, titigil ka na. Alam niya yung future mo. Pagka umalis ka, pagka tumigil ka, sayang yung inihandang future ng Panginoon para sa iyo. It's comforting to me that He knows everything that is going to happen in my life. He not only knows about the future, andun din siya sa future mo. Nasaan ka pag dumating yung future mo? Nasaan ka sa future mo pag kasama mo ang Diyos? Isang araw, lalapit ka sa Panginoon.
Isang araw, hihingi ka ng tulong. Di ngayon pa lang, magpalakas ka na. Kaya nga ako, nung nagsisimula ako sa church, nagpalakas ako sa Panginoon. Nagpagamit ako. Pumasok ako sa ministry. Diba? Nung dumating sa akin yung mga pagsubok, alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam ko kasama ko siya. Diba? Dumating na nagkaroon ako ng sakit, na ospital ako. Alam ko kasama ko ang Panginoon eh. Kaya ko ba yung mga gastusin nung ako na ospital? Hindi. Pero alam ko may Panginoon ako. At patuloy ako nagpapagamit sa Panginoon. Minsan, pumapalpak, minsan, pero patuloy ako nagpapagamit. Para pagdating ng future, alam mo na kasama mo ang Panginoon. Kung nagkataon, kung tumigil ako sa gawain, dumating yung mga pagsubok, sabi mo, naoperahan ako. Financially, hindi ko kaya yun. Alam ni Ma'am Lucy din yun. Kung saan siya nagpunta, doon din ako nagpunta. Alam niya kung magkano ang gastos doon. Pero umasa ako sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung pangangailangan ko. At nainggit si Sister Weng. Nagpa-opera ako sa tiyan. Nagpa-opera din siya. Diba? Pero hindi ako tumigil. Nagpagamit pa rin ako. Minsan nahihindihan ko nga si Sir Dante. Akala ko ba nagpapagamit ka? Oo. Diba? Nagpipray na lang ako. Lord, bigyan niyo po ng kalakasan si Sir Dante para pagka hindi ako nakakapag-drive, siya po ang patuloy na maglilingkod kay Pastor. Diba? Kung huminto ako, baka hindi na nainggit si Sister Weng na magpa-opera, titiisin niya na lang yung ano na yun, yung sakit niya. Dahil sa kami kukuha ng pambayad sa ospital. Pero dahil umaasa kami sa Panginoon at alam ng Panginoon ang pangangailangan namin, siya ang nagpo-provide. Di ba? He not only walks with us day by day, He can also walk in our future. Hinanda naman ng Panginoon ang lahat ng haharapin natin sa future. Next week, next month, what the future holds may surprise us, but it doesn't surprise God. God's been there all along, preparing. He's already in your future. He's prepared for everything. If God knows all my tomorrows today, then I should ask Him for advice. He knows what going to happen. Anong gagawin? Jeremiah chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great things, great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo
nalalaman. Sabi niya, call to me and I will answer thee. Tumawag ka lang sa Kanya. Sasagutin ka niya. Lumapit ka lang. Sasagutin ka niya. Ipapakita niya sa iyo, you have seen nothing yet. Ang pinakamagandang blessing na makukuha natin, hindi pa natin nakikita. Hindi pa binibigay sa atin. Kaya huwag kang manghihinayang, huwag kang maiinggit kung yung kasama mo meron ng may natanggap ng blessing. Nung nakaraan nga, pag uwi namin ni Pastor, hinubad niya yung sapatos niya. Kolhan. Alam niyo naman, pagka-kolhan, napapalingon lahat. Binigay sa isang kapatiran. Siyempre, pagka ikaw nakakita, may inggit ka. May nagsabi sa akin, oh, may interest ka na naman dyan. Hindi. Alam ko na mas maganda pang darating sa akin. Hindi para sa akin yan. Kaya dapat huwag ka maiinggit. Diba? Pag na-operahan ako, huwag ka maiinggit. Huwag yung gagaya, she's doing. Diba? Yung blessing mo, inihahanda ng Panginoon sa Kanya. Inihahanda ng Panginoon sa iyo. Magpatuloy ka lang. Diba? Ang sabi dito, I tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Sa akin, meron eh. Yung mapagtapos ko yung mga anak ko, yung isa na lang ang mag-aaral, nakakamangha yun. Diba? Kamangha-mangha. Yun ang pangako ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Hindi niya sasabihin sa iyo, hindi niya ipapaalam sa iyo. Kasi pagka nalaman mo, baka magpa-easy-easy ka na lang eh. Diba? Gugulatin ka ng Panginoon. You've already seen it all. Would you please give me the strength that I need for today? God knows exactly what you need because He's already seen what you're going to face. Alam niya ang haharapin mo. Kaya inihahanda na ng Panginoon. God is aware of me and my needs. He knows everything, including everything about you and your life. God knows about your faults and failures, your frustrations and feelings, and your future. Alam din ng Panginoon ang fears na meron ka. Nagwo-worry ka kung ano na ang mangyayari sa panahon ngayon? Pero alam ng Panginoon yung kinakatakutan mo, yung pag-aalala mo, alam ng Panginoon yan. Aalisin ng Panginoon yan sa iyo. Lumapit ka lang sa Kanya. Worry is the result of not understanding the omniscience of God. The truth is, God is aware of all your needs. Alam niya ang lahat ng pangangailangan mo. Prayer is never giving information to God. Ang prayer, hindi lang binibigay mo o pinapaalam mo sa Panginoon yung pangangailangan mo. Prayer is depending on God. Pinapaalam mo sa Panginoon na siya lang o sa Kanya ka lang talaga umaasa. Na dumedepende ka sa Kanya. He already knows what is going on. He already knows all about you.
Kasi anak niya tayo. Alam niya ang kailangan natin bago pa natin hingin. Hinihingi lang ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Isama natin siya sa lahat ng plano natin. Huwag kang dumiskarte ng sarili mo. The Bible says in Matthew chapter 6 verse 8, "Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need, before ye ask Him." Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng iyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa nyo hingin ito sa Kanya. Your Father knows what you need before you ask Him. Tayo nga mga magulang, hindi na natin hinihintay na hingin ng mga anak natin yung mga kailangan nila. Parating pa lang ang pasukan, binibigay na natin sa kanila yung mga kailangan nila. Magmula sa uniform, sa sapatos, sa mga notebooks, binibigay na natin. He's aware of every single need you have. Financial, spiritual, physical, social, and emotional. Alam niya lahat ng pangangailangan mo. Alam niya ang iyong faults at ang failures. Alam niya ang feelings and frustrations. Alam niya ang future mo. Higit sa lahat, alam niya ang katapatan mo. God knows my faithfulness. Alam ng Diyos ang katapatan mo. Alam ng Diyos na nagpe-pray ka. Alam ng Diyos na kapos ka. Alam ng Diyos na kahit pagod ka, nagpapagamit ka. Na kahit galing ka sa trabaho, alam ng Diyos na sinasadya mo ang gawain. Like nung Sunday, yung Pastor's Day natin, alam ng Diyos na tumulong ka sa pag-akyat ng mga gamit, sa pag-akyat ng mga silya, paglilinis sa gym, pag-aasikaso ng mga bisita. Alam niya ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 14, "Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin." 41, "He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he that receiveth a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man receive. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward." Yung kahit na isang basong tubig na ibinigay mo sa lingkod ng Diyos, nakikita ng Panginoon yan. May reward yan. He sees everything you do that is good and right. Yung pinipili mong gumawa ng tama, alam ng Diyos yan. Nakikita niya yan. Every time you choose not to sin, yung umiiwas ka na magkasala, alam ng Panginoon yan. Alam ng Diyos na hindi ka na pumupunta sa mga lugar na hindi mo na dapat puntahan. Nakikita ng Panginoon yan. Yung hindi ka na nagiinom, alam ng Panginoon yan. Yung hindi ka na tumataya sa isabong, alam ng Panginoon yan. Every time you take a stand because of God's truth, He sees your faithfulness to Him.
Maaring hindi nakikita ng preacher mo, maaring hindi napapansin ng kapatiran mo, maaring hindi nakikita ni pastor, pero nakikita ng Panginoon yung katapatan mo. The Bible says every good deed will be rewarded, no matter how insignificant it is and regardless of whether anybody else on earth sees it. May reward yan, yung mga lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Every encouragement you give to other people, nakikita ng Panginoon yan. Yung binuli ka na, sinasabihan ka pa ng hindi maganda, inaasar ka pa, nakikita ng Panginoon yan. Yung may pinagdadaanan ka, pero nagmagandang loob ka pa, nakita ng Diyos yan. Yung nakita mo na may kalat dyan, sa gym, sa auditorium, nilinis mo na, kahit walang nakakakita sa'yo, ginawa mo na kahit hindi mo dapat, hindi mo trabaho yan, na hindi mo area yan, nilinis mo na, nakikita ng Panginoon yan. Every time na iniiwasan mong mag-gossip o iniiwasan mong magchismis o magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, alam ng Panginoon yan. God says, I see it and it doesn't matter who else see it. Nothing good you do is ever done in vain. Walang sayang sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng pagpapapagod mo sa Panginoon, para sa Panginoon. Walang sayang para sa Panginoon. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayo magpagod, mga pakapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga ngaghimagod. So we must not get tired of doing good. Huwag tayong tumigil. Diba, sabi nga ng ating pastor, lagi niyang sinasabi sa preaching niya, yung mga snatcher, hindi napapagod sa paggawa ng Dapat tayo rin, bilang mananampalataya, dapat hindi tayo napapagod lumabas. Dapat hindi tayo napapagod mag-soul winning. Dapat hindi tayo napapagod mag-akay ng kaluluwa. Dapat hindi tayo napapagod magdala ng bisita. We must not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up. Kung tumigil ako sa pagpapagamit sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ano na kaya mangyayari sa akin? Makakapagtapos ba yung 2 anak ko? Makakapag-aral ba si Isaiah? Pinagpipray namin na makapasya siya sa Assumption, yung scholarship niya. Pinagpipray ko yun. Alam ko, ibibigay niya yun. At kung hindi niya man ibigay yun, hindi pa rin ako titigil.
Baka mamaya sa lasal siya matanggap eh. Diba? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil magpagamit sa Panginoon. Nakikita niya lahat ng pagod mo, lahat ng pagsasakripisyo mo. Nakikita ng Panginoon yan. Alam niya lahat yan. Alam niya yung failure mo, alam niya yung faults mo, yung feelings mo and frustration mo. Alam niya yung future mo. Alam niya yung katapatan mo. Ang sabi nga, tuloy lang. 'Di ba? Malayo na, pero malayo pa. Ang sabi ng ating pastor. Alam ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo, lahat ng pagpapakapagod mo, lahat ng pagpapagamit mo sa Panginoon. Alam niya yan. Huwag lang tayo mainip sa reward. Ang sabi nga, di ba? In due season, for we will reap at the proper time if we don't give up. Tuloy lang. Keep on doing good and trusting God to provide for you. Alam ng Panginoon ang lahat ng pagsasakripisyo natin. Kumusta na tayo sa pagpapagamit natin sa Panginoon? Diba? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Nagpapagamit ba tayo sa Panginoon? Naniniwala ba tayo na lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay niya? Sabi sa talata, but my God shall supply all your needs. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Alam ng Panginoon yung mga katapatan natin sa Kanya. So, tayo pong lahat ay magsitayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensahe mo na alam mo ang aming mga pinagdadaanan, alam mo ang aming mga failures, alam mo ang aming mga frustration, alam mo ang aming future, at alam mo ang aming katapatan, ang aming faithfulness. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na maging kagamit-gamit sa gawain mo, Panginoon. Dahil alam mo ang kanilang pagsasakripisyo, Panginoon. Lord, pangunahan mo po kami sa lahat ng aming mga gagawin, sa lahat ng aming mga tinatangkilik, Panginoon. Tulungan mo po kami, ihanda mo po ang aming future, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging tapat at kagamit-gamit sa iyong gawain, Panginoon. Muli, salamat po sa kabutihan mo, sa kahabagan. Kung meron kang nais idulog sa Panginoon, lumapit ka sa altar. Kausapin mo siya.
Alam ng Panginoon na ang mga pangangailangan mo. Ang gusto niya lang ay lumapit ka sa Kanya. Idulog natin lahat ng pangangailangan mo sa Panginoon. Dito sa altar, huwag dyan po sa inuupuan niyo. Go to your family and pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensahe mo. Salamat po, Panginoon, at alam mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming kakapusan. Alam mo ang aming katapatan, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan. Patuloy mo kaming kahabagan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pastor. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanya. Ikaw po ang magpala sa kanya, Panginoon. At patuloy mo kaming bigyan ng tagumpay, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Preacher Victor, at lahat po tayo magsitayo.